Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ako po si Bogs Kitain ng HTC Davao. Ang ganda ng ebanghelyo ngayon. Talagang medyo nakarelate din ako. Sa tagpong ito makikita natin na kahit si Jesus, ang anak ng Diyos, ay hindi nakaligtas sa hindi pagkakaunawa ng sariling pamilya. Sa sobrang dami ng taong lumalapit sa kanya, hindi na siya makakain. At ang pamilya niya ay nag-aalala at nagsabing, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi nila nauunawaan ang misyon ni Jesus. Ganito rin minsan ang buhay natin. Kapag sinusunod natin ang tawag ng Diyos, maglingkod, magbago, magpatawad, o tumayo para sa tama, may mga taong hindi nakakaintindi. Minsan pa nga, sila pa ang pinakamalapit sa atin. Pero ipinapakita ng Ebanghelyo na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi nakabase sa pag-aproba ng mga tao, kundi sa katapatan sa kalooban ng Diyos. Naalala ko tuloy yung kuya ko. Sa pamilya kasi namin halos lahat kami abogado. Yung kuya ko nagpasya. Sabi niya, mas gusto kong maging misyonaryo kaysa maging abogado. So buong pamilya, ilan-ilan sa amin, no? Nagtanong, bakit mo pipiliin yun? Walang pera sa pagiging misyonaryo. Walang, ah, ano ang ano ang i-provide mo sa iyong family? Wala ka namang pera sa pagiging misyonaryo. Maraming nagtanong. Pero, nung nakita ko ang kapatid ko na nagsasalita sa harap ng maraming tao at marami ang nai-inspire pag siya ang nagsasalita sa harap tungkol sa Diyos. Sabi ko, it's worth it. It's more than being a lawyer. Ang pagiging misyonaryo ay talagang more than being a lawyer. Kaya mga kapatid, pag inuna natin ang Diyos, everything else will fall into place. Ang hamon, magpatuloy kahit hindi nauunawaan. Dahil ang Diyos ang nakakakita ng kabuuan ng ating puso at layunin. At tulad ni Jesus, ang ating katapatan ay maaring maging daan para mas pakilala siya ng iba balang araw. Naway na-inspire kayo sa maikling pagninilay na ito. Paki-follow na lang po ang aming FB page, ang Pathways of Hope. At sana ay mabiyayaan kayo. Magandang umaga sa inyong lahat.